Yo! What's up mga ka-ride? Good morning sa ating lahat na ka-ride. No, happy Monday po sa ating lahat. Kumusta yung mga naipit sa traffic ngayong mga oras na ito? Lalo din sa may EDSA. Malamang siksikan na yung traffic dyan mga ka-ride, no? Mga ka-ride, no? Magre-react tayo muli, no? Ito yung sinasabi ng mga content creator na lumaki na raw yung ulo ni Diwata, no? Dahil sa kanyang kasagsagan, no? Sa gitna ng kanyang pagmamayag pag-social media na halos araw-araw binibisita ng mga social media influencer ng mga ka-ride. Hindi lang yung mga maliliit, kundi mga malalaking social media influencer mga ka-ride, no? Lumaki na raw yung ulo, nakasimangot at hindi raw napapansin itong si Diwata kapag ang mga content creator ay mga maliliit, no? Namimili daw si Diwata ng kakausapin, haharapin, no? Kung malaki ang content creator ay pasado ka sa kanya. Yun yung sabi nila. So lumaki na lang yung ulo porque sumikat na. Paano masabi? Namamayagpag na. Namimili na kung sino yung kakaharapin niya o yung kanyang haharapin, o namimili na siya. Nakakalungkot kung gano'n ang nangyari mga ka-ride. So kapag maliit na content creator ang lumalapit sa kanya, sinisimangutan, dinididma daw, sabi. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kapag mga maliliit na content creator mga ka-ride, yung gustong makipag-collab, pumaharap sa kanya, ay dinididma niya ito mga ka-ride, no? Nakakalungkot, sinisimangutan, yun yung sabi nila. So hindi naman natin nakakaharap pa si Diwata, ka-ride. Pero kapag mo yung mga malalaking content creator, mga YouTuber, no, mga vlogger, ay siyempre harap agad, no? Kaharap agad mga ka-ride. Nakakalungkot isipin kung totoo talaga yung nangyari, namimili. Pero yun pa rin, no? Si Diwata pa rin ang masusunod mga ka-ride. Kung ano man yung mga ipinakita niya, siguro napapagod siya, napawayaan niya, di ba? Sabi niya sa push niya, sa comment niya dun sa mga nang babas sa kanya, no? At meron na namang bago ngayon, no? Si Mystica, anak ng titing mga ka-ride. Meron ng uod yung pares ni Diwata. Nako po, Bola lang yan. may Mystica na to, di ba? Yung sobrang haba ng kuko dati, di ba? Ito ba pala? So hindi natin alam mga ka-ride kung totoo. Ikaw naman, siyempre, kung magninegosyo ka, kung dahil sa paghaharap mo sa mga sikat, pinapabayaan mo yung negosyo mo, siguro, baka parapatan mo rin din naman na, pwede ba ang unahin ko muna yung negosyo ko kaysa sa pagbablog-vlog na yan, saka na yan, di ba? Isipin mo, maraming gustong magkaroon nga ng business, ng negosyo. Ito nga nagkaroon ng negosyo, oportunidad, si Diwata mga ka-ride. Siyempre sunggaban niya na ito. Kung meron man siguro mga ka-ride na ika nga dinididma Diwata, so may dahilan siguro mga ka-ride. Either pagod siya, hindi ba pwedeng magsimangot, kapagod. Ang dami naman yung mga sikat dyan, di ba? Na nakasimangot pero pag sa harap ng camera, smiley mga ka-ride, no? Hindi ba pwedeng mag-react? Hindi ba pwedeng negosyo mo na, business mo na bago ang lahat? Kasi pag nawala ng negosyo, oo, sikat na siya sa social media, pero mas maganda yung hindi lang sa social media ka umaasa, di ba?
kundi pati na rin dun sa iyong negosyo. Saka yung mga naninira na yan, ano bang gusto nyong gawin, no? Bakit hindi nyo na lang hayaan si Diwata na mag-solve sa kung anong problema na yan? At si Mystica, bahala na sila, pagalitan pa tayo, no? Kaya nga, kung ano meron man tayong mga hindi nakikita, no, sa isang tao, hindi lang naman sa kay Diwata, mga ka-ride, hindi lang naman mga ka-ride si Diwata, no, kundi sa lahat, no, even kahit hindi man social media influencer na yan, kung may negosyo na kung saan nakasimangot, eh siyempre tagod na yung tao, di ba? Huwag mo na pansinin yung kung ano yung itsura. So isipin mo na lang natin na sa dinami-dami ba namang trabaho sa buong araw, hindi ba pwedeng magsimangot dahil napapagod, mga ka-ride, di ba? Pwede naman siguro magsimangot na yon, di ba? Tama kayo. Ako naman eh. Kaya kung ano man yung naging dahilan ng rason ni Diwata, mga ka-ride, eh hayaan na lang natin. Sa kanya na yun. Kung sinasabi niyong mga maliliit na content creator ay hindi niya hinaharap, hindi naman siguro, marami namang hinaharap eh. Nagkaroon na siguro napapagod na si Diwata, kaya relax muna, negosyo muna, mga ka-ride, bago yung kung ano mang kaik-ika na yan. Kaysa mawala man ang negosyo, kawawa naman yun, pinaghirapan yun, di ba? Kaya sana maintindihan natin, mga ka-ride, hindi lang yung lagi nating napupuna yung mga maling ginagawa nila, and lagi nating napupuna yung mga mali nila. Ngayon gusto natin haharapin tayo ng maayos, ika nga, dahil social media influencer siya, so dapat makiharap ka, makihalubilo ka sa lahat ng mga social media influencer. Siguro kung puro vlog na lang ginagawa mo, wala namang negosyo, posible yun. Pero kung may negosyo ka, napabayaan mo naman yung negosyo mo dahil sa kakakulab-kulab mo, pwede naman sigurong magreklamo muna o pahinga muna, di ba? Relax muna, negosyo ko muna asikasuhin ko kasi napabayaan ko na. Saka sa mga taong nagsasabing may mga uod, hindi masarap yung lasa, problema na yun ni Diwata. Hayaan yung si Diwata na yung kikilos niyan, hayaan yung si Diwata na yung magbabago niyan, maglilinis niyan, mga ka-ride. Huwag na ating pansinin. Kung ayaw mong kumain, kung sa tingin mo nadudumihan ka, huwag ka nang bumalik sa sunod. Huwag ka nang mag-iwan ng kung ano-ano, di ba? No? Kadalasan nagko-comment nito, mga ka-ride, no? Kadalasan mga nagko-comment nito, mga content creator din, mga vlogger din, mga ka-ride. No, siguro pagkaroon ng pansin na, uy, ganito pa lang nangyari. Kung titingnan mo kung sino yung mga nagko-comment ng hindi maganda kay Diwata, so hindi lang kay Diwata, kundi sa lahat ng mga content creator na ika nga umangat, nagbago yung buhay, mga kapwa content creator lang din, no? Mga kapwa vlogger lang din. Dahil sa kanilang inggit na hindi nila matanggap na kabago-bago lang nito pero namamayagpag na. Ganun yung gagawin nila, sisirain nila. Gagawa sila ng content para mag-trending sila. Pero hindi nila isip na yung content na yun na nag-trending, sinira nila yung reputasyon, yung image ng taon. Diba? Kilala kong kaliskis mo, oy. Ganun lang yun ang ibig sabihin nun. Kaya kung hindi mo gusto, huwag ka nang bumalik sa susunod. Kung hindi ka nasasarapan, next time, huwag ka nang bumalik doon. Hindi yung mag-iwan ka ng tae ng ipot ng dumi ng kung ano man yung magbibigay baho sa negosyo ni Diwata. Huwag naman ganun, mga ka-ride, no? Huwag naman yun, mga kapwa vlogger, youtuber, no? Mas masarap na umangat ng buhay sa pagbablog, hindi dahil sa nininira ka, kundi dahil sa nakikipagsalamuha ka ng maayos. O lumasama man o hindi maganda man yung nakikita mo sa isang content creator, hayaan mo na siyang mag-solve. O di kaya off-cam na lang, wag ng video, saka huwag mo nang i-post. Sabihin mo na lang, Diwata, may nakita akong uod dun, baka mapansin ng ibang mga tao. Ganun lang, diba? Napakasarap, mga ka-ride, makatulong tayo sa kapwa natin na sa pamaraang hindi naman natin sinasiraan. Diba? Mas maganda yung mga ka-ride. So, yun lang, mga ride, no? Reaction lang.
dun sa mga nagpo-post, naninira, no? Sana mga kapwa YouTuber, iwasan na po natin yung gumawa ng content na naninira. Kung nakaranas man kayo ng ganon, wag mo nyo nang i-post. Wag nyo nang gawan ng content, mga karide. Diba? Content, mga karide, para sumikat kayo. Kasi mas maganda yung sumikat kayo sa mabuting paraan. Diba? Yun lang, mga karide, mag-ingat po tayo sa daan. Mainit na po at traffic pa. No, maging mahinahon po tayo sa ating mga pagmamaneho para maiwasan, mga karide, yung init at away sa gitna ng kapasaladahan. Muli, mga karide, if you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel lang, Nag-Iisang Hari ng Kalsada, no other one but the only one, Road Rider. Bye bye.